May pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino Pumunta yan? po yung presidente ng World Bank, ang naniningil. Sabi nila kasi hindi naman pumupunta yan sa Pilipinas noon, ngayon lang na pumunta eh. Yung presidente daw, napahawak na daw sa Napasanda na lamesa doon sa... eh. Parang, naku, wag muna akong maniningil ngayon ha. Kaya pala, Senjen, may pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino? Pakita mo yung picture. Pumunta Sino yan? po yung presidente ng World Bank. Ayan, sabi ng iba, naku, naniningil na yata. Ayan, sir, mukhang naniningil. Presidente ba ng World Bank yan? Oo. Eh, kayo naman World Bank. bumisita lang, naniningil na kayo naman ng... World Bank President AJ Banga. Eh, At baka yung- naman nag-o-offer ng mga ano? Ibig mo sabihin ng presidente bang maniningil naman? ADB President Masato Kanda. Eh, sabi nila kasi hindi naman pumupunta yan sa Pilipinas noon, ngayon lang na pumunta eh. Ganun ba? At yung presidente daw, napahawak na daw sa Napasanda na lamesa doon sa... eh. Parang, naku, wag muna akong maniningil ngayon ha. Ang tindi na gano'n talaga. Ano kasi yung... Hindi, baka naman hindi naman naniningil. courtesy call po yan talaga. Baka naman sinabi lang, Courtesy call. Mr. President, nakikita namin yung debt to GDP ratio. Ayun. Medyo mataas. Sa ganito kataas na ratio, Mr. President, alam mo naman siguro, na medyo alanganin na yung magpapautang sa'yo. Alanganin talaga yan. Maski yung halimbawa, ikaw nandun ka lang sa 5'6", yung mga Indian. Titingnan niya paglapit mo sa kanya, sisinuhin ka niya Tapos gagawa siya ng pag-aaral. Hindi ko muna bibigyan si Nelson ngayon, mukhang walang ibabayad. Wala. So, malamang hindi ka niya pautangin. Kasi ano ka na hanggang liig na yung ano mo Yung utang mo. Utang mo Ngayon, titingin siya ng, ito, pahiramin ko ito, wala pa siyang utang. Malinis ang ano nito Malinis ang kartada nito Yun ang pagbiyo. 63% ka na So, pati yung international creditors mo, nag-aatubili. Nagpipigil. At pagka ganun ang nangyari, mahirap ang kalagayan ng ating bansa. Ayun ang sinasabi natin, kung ano yung epekto ng 63% na yun. Hindi lamang panglokal, pati yung tingin sa atin ng international creditors, pati yung mga lenders, international financial institutions, mistulang ng tumitingin lang Nagmamasid lang. Teka muna, wag tayong very risky. Microscope na raw ginagamit, mas talo tayo sinisilip ng gusto sen Yan ang hindi magandang pangyayari sa atin. Lalo ngayon, papatapos na po ang taon. Asihin ko na po ngayon. Kaya dapat pala talaga ipakita natin, Nelson, kung paano natin sinisinap ang ating pambansang budget, kung paano nagugugol ito. May isa pang problema pala. Ganun ba? Kasi di ba yung 60 billion sa PhilHealth? Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagta-transfer sa PhilHealth, yung... Kasama ba sa pinababalik yan? Hindi pa, kasi hindi pa? wala pa naman nagtatanong. Wala pang petisyon ata yun. Kung ipipetisyon ito ng mga ibang grupo, ibang sektor, baka ganito, baka ipabalik Using dito. same arguments. Using the same argument. Kasi pareho ng eksena sen Pareho ang pangyayari. Ibig sabihin, pera ng PDIC ito. Alam mo, pagka PDIC, ito ay panggarantor ito para sa mga pangkaraniwan depositor. Tama po kayo. Diba? Kinuha mo to, hindi naman para sa benepisyo ng creditor, mga depositors. Nilagay mo halimbawa sa flood control. Ay, mahirap yun. Ayun nga po. Kapag ganyan, stressful yan, Sen, magkaka-influenza tayo niyan. Tama-tama Hindi po pa yan. Meron pang paano kung pag-uusapan yung national budget, yung sinasabi natin, in 2025. Kasi nakapetition din yan. Kahit napatapos na yung taon, wala pang action ng kailangan Supreme lang Court ang Korte Suprema dapat huwag maging moot and academic. Sabi nila 2026 na po, moot and academic yan, hindi na kami, mananahimik na lang kami sa issue na yan. Pero yung hindi moot and academic, yung pagkaka-extraordinary rendition ng ating dating Pangulo. Ayun. Kasi nandyan din nakapetition din sa Korte Suprema. At ang isang twist dyan,
Di ba nung ang Solicitor General si Attorney Guevara, Yes. hindi siya nakialam, sabi niya, hindi ako ayaw kong panigan ang estado. Opo. Sapagkat sa tingin ko hindi dapat na gawin 'yan. Kaya lang napalitan siya. Kaya Opo. nagpalit So na rin. ibang Solicitor General. Si Attorney Berberabi na Mukhang ngayon. na Solicitor General, iibahin niya. Babalikan na raw Yung eh. panig nung Menardo Guevara, yan ang issue ngayon dyan. Nako, Yes, kaya nga, magkakasakit tayo. Kaya ako naman naitanong, dahil yung inaasahan naman sana, habang sana'y busy ang Senado sa deliberasyon ng budget, ang inaasahan natin sana yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, na nagsabi na ila-livestream nila. Ang naging problema, Sen, pagka sinabi nung resource person na humihingi siya ng executive session, doon pa lamang sa pagkatapos niyang manumpa, wala nang mapanood, executive session na. Ayun nga mahirap eh. Bakit? Kasi kailangan mag-resort sila sa executive session. Samantalang ang mga tao, dahil nga sa nakita nilang pagkakalustay ng napakalaking pondo ng bayan, ay talagang very vigilant sila at gusto nilang nakikita ang bawat pagdinig ng dyan lang na umaasa sila. Dapat naman sana magpakita ng ganong transparency ang ICI. Ngayon, kung mag-request ng executive session, doon pa lang maghihinala na kagad ang mga tao, Nelson. At saka ang problema, Sen, ngayon, parang humihina ang, ewan ko kasi sa tingin ko, ito ang nangyayari sa ICI, parang humihina ang kanyang, yung pagtitiwala ng tao dahil nga madalas hindi naka-livestream, executive session. Tapos isa-isang nagbibitiw ang mga miyembro nito. Ang latest ay si dating DPWH Secretary Babe Singson. At ang kanyang reklamo ay, sabi niya, ay nahihirapan na siya dahil sa kalusugan. Pero bukod pa doon, ang sinabi pa niya ay, una, wala namang kapangyarihan ng ICI na yung pelitin ng mga resource person na dumalo. At may nabasa pa ako, ewan ko kung totoo yun, na pati gamit nila ay kanya-kanyang dala. Wala daw silang budget eh. Sa simula pa lang, nagpahayag na ako ng pagdududa kasi kung magiging independent commission yan. Kasi ang ICI o Independent Commission on Infrastructure is a creation of the executive. Ang executive ang gumawa niyan eh. Yes. Ang pondo niyan, executive department din. Ngayon, kung susuriin mo, karamihan sa mga nasama diyan sa iskandalo na yan, mga opisyalis ng DPWH, kasama na yung sa DBM, meron pang nasangkot sa opisina ng executive secretary, at maging di umano ay isang opisyal sa DOJ. Opo. Ngayon, lahat ito'y opisyalis at kawani ng executive department. Ngayon, kung ito'y gawa ng executive department, paano mo usigin, paano mo imbestigahan ang mismong mga kawani o kaya mga opisyalis ng executive department? Kaya hindi siya magiging independent. Pangalawa, sabi ko nga, nung binabasa ko yung kanyang kapangyarihan na ibinigay ng pagkakagawa ng executive order yata yan, nananatili silang nagdidepende sa na impormasyon na makukuha nila, hindi lang sa Kongreso, kung hindi maski sa Korte. Opo. So tinatanong ko, paano magiging independent kung wala silang kakayahan na kumuha mismo ng impormasyon sa ganang kanilang sarili? Ba't kinakailangan humingi sila sa Kamara halimbawa o kaya sa Senado? Kaya nga kung minsan nagkaroon ng hindi pangkaraniwang minsan nakapagdududa, bakit yung mismo testigo ng Blue Ribbon Committee pinatatawag ng ICI, pagkatapos babalik sa amin. Pagkatapos yung DOJ pupunta sa amin, pupunta sa ano ba kung klaseng ano nang independent commission ito? Paano na natin respetuhin yung boundaries magmula sa executive
at saka sa judiciary at saka sa legislature. Kasi pwede rin silang kumuha ng impormasyon sa Sandigan Bayan, maski sa ibang korte, hindi nakako-independent to. So sa karakter mismo, sa nature mismo ng pagkakagawa ng ICI, sa tingin ko ay hindi magiging independent. So nagsimula sila sa estado na maaring hindi talaga makikita yung pagiging independent. Kaya ngayon, lumilitaw, siguro dahil nahihirapan na rin yung mga miyembro nila kung paano nila ipakikita yung pagiging independent. At siguro, kagaya ng binabanggit mo, sila pa yung gumagastaw, kaya may dala ng sarili ng mga gamit. At yun nga, kinakitaan pa ng pagre-resign ng mga inaasahan na makapagbibigay ng kahit konting objectiveness siguro o kaya objectivity do sa gagawin nila. Nag-resign si Secretary Singson na isa namang alam natin, dating DPW Secretary, panahon ni Pangulong Pinoy, nawala rin si Mayor Magalong, hindi ba? So ano na lang natitira? Bukod sa wala namang ngipin talaga, kung hindi sila, magre-refer lang. Mukhang Papasa lang sa ombudsman. Mukhang ganun na magiging kahihinatnan. So, ang inaasahan ng tao na maaaring mapagbasihan, mapapanaligan yung kanilang gawain, parang taliwas ang nangyari. At saka may nagrereklamo dyan, Sen, na yung ibang na i-recommenda nilang makasuhan sa ombudsman, hindi naman na ipatawag, hindi naman nakausap ng ICI, Sen. So, ang sabi nila, parang hindi naman yata tama na... Hindi lamang yun, kasi pinag-submit nila ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ipinakita. Nasaan ba yung kanyang affidavit? Paano malalaman ng tao kung ang pinagsasabi niya ay totoo o hindi? Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan? Pagka pangalan na ni Martin Romualdez ang pinag-uusapan, palaging nawawala